Napabilib ni Cooper Flag si Anthony Davis sa first game nila sa preseason. Kahit third stringer lang ang ginamit ng OKC sa kanila, mukhang seryoso naman agad yung Dallas dahil ginamit nila yung possible starting unit nila para sa regular season. Si PJ Washington napunta sa 6-man position na dati siya ang kasama sa first 5 para sa small forward. Si Flag ang nilagay sa starting unit kapalit ni PJ Washington. Nasa 10 points, 6 rebounds, 3 assists, 1 block, 2 out of 3 sa 3-point area sa loob ng 14 minutes si Flag. Big lineup din ng Dallas dahil kina Flag, AD at Lively. Kahit papalitan ni Daniel Gafford si Lively at lalo na kapag pinalit si PJ Washington kay Klay Thompson sa starting 5, magkaka-average ng at least 6'7 or 6'8 ang starting 5 ng Dallas. Isa sa pinakamatangkad sa buong NBA. Nag-a-average kasi last season sa buong NBA ang mga player ng nasa 6'7". First time ulit kay Anthony Davis na maglalaro siya bilang power forward, hindi na ganong kapersado ang katawan niya, hindi katulad nung last 4 season. Or last year, naglaro naman din siya bilang 4, hindi nga lang sa start ng regular season yun, after siyang matrade sa Dallas, kaso na-injured. At wag lang din may injured si Lively at si Gafford ng sabay dahil mapupersa naman na ibalik si Anthony Davis sa center position. Pero kung mamimaintain kasi ni AD ang kanyang position ngayon na hindi siya ang primary defender sa ilalim, hindi katulad nung naglalaro siya sa LA na ginagamit talaga siyang sentro, hindi masyadong mapupersa ang katawan ni AD at hindi siya lalong may injured. Base pa kay Anthony Davis si Flag na nasa 6'9 or 6'8 ang height na small forward nila, merong ball handling, shooting, passing, shot blocking, defense at higit sa lahat meron din namang itsura. Lamang nga lang si Luka ng mga 5 paligo. Hinahype din naman ni Anthony Davis at iba niyang mga ka-teammate si Cooper Flag. Pero base sa mga analyst at ibang media, hindi pinopromote ng NBA ang kanilang future best American player na si Cooper Flag. Hindi katulad ng ginawa nila kay Wembanyama, Zion at syempre kay Bronny James na pinopromote talaga nila. Nadadala naman ni Flag ang expectation bilang first overall ngayong taon. Pero mostly nga ang nag-hype kay Flag mga ka-teammate niya. Hindi rin siya ginagawa ng promotion ng NBA katulad ng iba mga first overall dati. Talo pa nga siya ni Young Hansen dahil may sariling fanbase sa China at ang Portland ginagawan din siya ng advertisement. Si Zion at si Wemby may designated media personnel para makover ang kanilang mga games, mga pa-summer league, preseason hanggang regular season. Yung media personnel nitong si Wembanyama, yun din ang media personnel dati ni Zion, iniwan siya. Based naman sa mga write-ups, iniiwasan na kasi ngayon ng NBA at ng mga teams na mag-hype ng kanilang player para ma-manage ang expectation at ma-avoid ang backlash kung mag-underperform ang player dahil ang daming ang player na nag-underperform noong mga nakaraang season. Pero sa NBA ngayon, isa lang naman ang rason kung bakit hindi pinopromote si Cooper Flag. So ngayon pa lang, meron ng mga paborito yung media para sa mga frontrunner sa mga awards for next season. Si Giannis ang isa sa mga frontrunner sa MVP kung mananalo ang Bucks ng 50 wins sa regular season at mahihirapang i-ignore si Giannis para sa award dahil wala siyang kasamang star player ngayong season na mostly lang team magdedepende sa kanya. Sa ngayon din, hindi nakapaglaro si Giannis sa unang preseason game dahil naapektuhan ng kanyang physical condition after ma-COVID, kaya hindi rin siya sumasama sa contact practice. Mukhang natatum pa itong si Giannis dahil dati nung ma-COVID din si Jason Tatum, sinabi niyang parang nanghina talaga yung katawan niya at ganon ang nangyayari kay Giannis. Based naman sa report, may possibility na next preseason makabalik na agad si Giannis. Kasabay naman ni Giannis, inad din na paboritong manalo ng award si Anthony Edwards na sinabi niyang isa sa mga goal niya ang manalo ng championship at MVP. Nagawa na rin kasi dati ni Edwards na maging top team ang Minnesota sa West, pero based sa mga analyst, para masama sa top list ng MVP candidate si Edwards or kaya sa All-NBA team, kailangang mas tumaas ang average niya pagdating sa assist. Dahil ang top 4 MVP candidate sa nakaraang 5 taon, at least 6 assists per game tulad ni SGA, Jokic, Giannis at si Tatum. Kasama na rin doon si Luka. Nag-a-average si Anthony Edwards ng nasa at least 4 assists per game. Para magkaroon lang din ng chance si Anthony Edwards na masama sa top list ng MVP candidate,
dapat magkaroon din ng fatigue na iboto ng media ang katulad ni SGA, Giannis, Luka at si Jokic.